unang panahon ay may mag-ina ang nakatira sa isang bahay kubo. Ang anak na si Maria ay may suklay na ginto at kwentas na may butil-butil na ginto. Halos araw-araw ay isinusukat niya ang suklay at kwentas at tinitingnan niya sa kanyang anino sa tubig kung siya ay maganda. Isang araw, nang isinusukat ni Maria ang suklay at ang kwentas, ay tinawag siya ng kanyang nanay. "Maria, magbayo ka ng palay," ang wika ng ina. "Opo," ang sagot ni Maria. Ngunit hindi siya kumikilos. "Maria, magmadali ka," ang tawag na muli ng matanda. "Wala tayong bigas na isasaing." "Opo, sandali po lamang," tugon ni Maria, ngunit hindi niya inaalis ang kanyang tingin sa kanyang anino sa tubig. "Maria, sinasabi ko na sa iyong magbayo ka ng palay. Madali ka!" Ang galit na utos ng matanda. Tumindig si Maria at tuloy-tuloy siya sa lusong ng palay. Hindi na niya naalis ang suklay at kwentas. Nalaman niyang kapag galit na ang kanyang nanay, ay dapat siyang sumunod ng madali. Nagbayo na siya ng nagbayo ng palay. Pagkatapos ng ilang sandali, siya ay pinawisan. "Mapupuno ng pawis ang aking kwentas," ang wika ni Maria sa kanyang sarili. Hinubad niya ang kwentas. Inalis ang kanyang suklay. Isinabit ang mga ito sa langit na noon ay mababang-mababa at naaabot ng kamay. Habang siya ay nagbabayo ay tinitingnan ang suklay at kwentas. "Kay ganda ng aking suklay at kwentas," ang wika ni Maria sa kanyang sarili. Pagkatapos ko ng pagbabayo ng palay, ay isusuot ko ulit ang aking suklay at kwentas. Sa gayong pagsabi, ay dinali-dali niya ang pagbabayo ng palay upang ito ay matapos at maisuot niya uli ang suklay at kwentas. Tumaas ng tumaas ang pagbuhat niya ng halo at dumalas ng dumalas ang pagbagsak nito sa lusong. Umaabot na pala ang dulo ng halo sa langit, ngunit hindi niya napapansin. Sa palay na ngayon ang kanyang tingin. Tinitingnan niya kung malapit na siyang makatapos upang maisuot niya ang suklay at kwentas. Itinaas pa niyang lalo ang pagbuhat ng halo upang lumakas ang pagbagsak nito sa lusong at nang madaling mabayo ang palay. Sa bawat pagtaas pala niya ng halo ay bumubunggo ang halo sa langit at sa bawat pagbubunggo naman ay tumataas ang langit. Nang mapuna ni Maria ang nangyayari ay mataas na ang langit. Tangay-tangay ang kanyang gintong suklay at kwentas. Hindi na niya maabot ang mga ito. Tumaas ng tumaas ang langit. Tumaas din ang tumaas ang suklay at kwentas. Noong gabing yaon ay umupo si Maria sa may bintana at tinitingnan niya ang langit na ngayon ay mataas na mataas na. Hinanap niya ang kanyang suklay at kwentas. Naroon ang kanyang gintong suklay at siyang naging buwan. Ang mga gintong butil ng kanyang kwentas ay nagkahiwa-hiwalay at siya namang naging bituin. "Lalong maganda ngayon ang aking gintong suklay," ang wika ni Maria sa kanyang sarili. "At anong kinang ng mga butil ng aking kwentas?" Mga aral sa kwento. Una, kung may ginagawa kang isang bagay ay gawin ito ng may kaayusan at huwag magmadali. Pangalawa, sumunod ka agad sa pinag-uutos ng magulang upang hindi mapagalitan. Pangatlo, mag-focus sa anumang iyong ginagawa upang matapos mo ito sa tamang oras. Dito na po nagtatapos ang ating kwento, mga kabinibini, kung bakit mataas ang langit. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Please like and subscribe. Mag-iingat po kayo. Bye!